aking lagring. Asawa kong minamahal, huwag mo akong iiwanan. Asawa kong minamahal, gumising ka at huwag mo akong iiwanan. Nakadudurog ng pusong makita ang pagsusumamo ni Lolo Pio. Bago ang alis, ako iyong mahaligin. Ang kanya kasing kabiyak na si Lola Milagring na naging katuwang niya sa buhay sa loob ng 70 taon ay pumanaw dahil sa acute respiratory failure. Sa loob daw ng mahigit 7 dekada, ito ang unang pagkakataon na sila ay mawawalay sa isa't isa. Kwento ng mga anak ni na Lolo Pio at Lola Milagring. Uso raw noon ang fixed marriage o yung pinagkakasundo ang kanilang ama sa isang babae noon. Pero hindi siya sumipot sa tagpuan. Parang hindi naman dinibdib ng tatay namin dahil kumbaga hindi naman ganun kalalim ang kanyang pagnanais na sa babae dahil inano lang ng mga magulang. Kaya yun. Hanggang nakilala niya ang noon ay dalagang si Milagring. Milagring, Milagring. Humanga si Pio sa ganda ng dalaga, kaya naman agad niya itong niligawan. The old school way. Bilang panunuyo niya, pangdatong, ganon, pag-iigib ng tubig, yun ang pinakasilbi niya. Mahilig daw magbasa ng Florante at Laura si Lolo Pio. Kaya ang panliligaw niya kay Milagring idinaraan niya sa pagbigkas ng tula para sa kanyang iniirog. Milagring, Milagring. Liwanag ka ng buhay ko. Ang tatay napakahilig niya sa pagtularan niyan. Hindi ko nga namatanda ng laging sinasambit niyan sa inay. Ay napakahilig niya yung para bagang ang kanyang buhay ay laging ikinuha niya sa aming ina. Naging magkasintahan sila kinalaunan. Hanggang ang kanilang pag-iibigan nauwi sa kasalan. At ang kanilang pagmamahalan nagbunga ng 8 supling. Pagsasaka ang ilan sa hanap buhay ni Lolo Pio, habang si Lola Milagring tutok sa pag-aalaga sa 8 nilang anak. Pero gaya ng ibang pagsasama, hindi rin ito perpekto. Madalas daw pag-awayan ng mag-asawa ang labis na pag-inom ng alak ni Tatay Pio. Kadalasan siyang may kasalanan eh. Kaya siyang madalas na siyang umamo sa nanay ko. Alam ko lamang mabiro si tatay, lalo na pagka kaharap sa mga tao. Lagi siyang nagkikis at niyayakap. Pinagtibay na nga ng 73 taon ang pagsasama ng mag-asawa. Sila ng araw ang ultimate couple goals sa kanilang lugar dahil literal na ang kanilang pagsasama mas mahaba pa sa buhay ng ilang tao. Literal na love kept them alive. Wala na nga yatang makapaghihiwalay pa sa kanilang dalawa. Sa mundong mapapiro, katagpo ng isang katulad mo. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Sa'yo'y nagkagusto, sa'yo'y nagkagusto. Sa bawat araw na tumaan, mukha mo'y di makalimutan. Iniling sa buwan, kamay mo'y aking mahawakan. Ikaw lamang, sinta. Pero dala ng kanilang mga edad.
nang hina na rin ang kanilang katawan. Hanggang nung January 10, nagkasakit si Nanay Milagring. Nahirapan daw itong huminga. Ang pangatlong anak nilang si Benny ang siyang nag-alaga sa kanyang mga magulang. Iyang sabi na ng anak sa ating lula hindi kumain, ay masama ang hinga. Kami tawag uli ang patrol, dumating naman, dala uli sa ospital. Pero dahil mahina na rin ang pangangatawan ni Lola Milagring, hindi na niya kinayang labanan ang sakit. January 11, pumanaw si Nanay Milagring sa edad na 94. Nabigla din siya, bakit mawawala yung ina? Ay naandyan na sa kwarto, akala niya nasa kwarto pa nila ang inay. Ay di ka nga gayon na lang kanyang pagtalungkot at pagluha, yung masabing gayon. Galing, bago ang alis, ako yung pahalikin. Pati ako napapayag. Ang tinatawag namin na parito ka. Kati kakain dalawa. Yung lagi siya. Napakahirap mong makita yung ama ay ganun lang yung hirap ng kalooban. Napakahirap na makita mong kalooban ng iyong mahal na ama ay pagdadalamhati na pagkawala ng kanyang minamahal. Ganun lang kanya araw-araw. Lagi tiyatawag niya aming ina, Panginoon ko po, ibalik mo sa akin ang aking asawa, ang Milagring. Asawa ko pinamahal. Umisig ka at huwag mo kong iwanan. Yung punto po na umano po si nanay, paano po naapektuhan si Tatay Pio? Ay sobrang naapektuhan ng tatay. Kasi nga, biro mo 73 years na magkasama sila sa pagtulog, hindi naghihiwalay. At hanggang sa pagtanda nila, nasa kama, ay talagang naapektuhan. Dahil ang tatay ko, sa totoo lang, kumisan, nawawala na sa kanyang pag-iisip kung anong sinasalita. Pero palaging naalala niya inay. At tinatawag niya, ayaw pumayag na wala nang ang inay. Ramdam ni Benny ang pangungulila ng kanyang ama dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Kahit sa burol ni Lola Milagring, kinakausap pa rin niya ang minamahal. Pagkaloob po ninyo sa akin na sa pagkakahiga ng aking asawa ay kuturog lang ay magising at maalis sa baong. Ay ngayon kasakay, Binay. Kahoy-haw. Ako'y mamamatay na. Di ako nagulat. Ako'y mamamatay na. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi maganda kako yan. Kayong may sabi, basta nahinga ng nahinga, hindi mamamatay. At kumain ng madami. At hindi mamamatay ang tao. 3 linggo mula ng pagkamatay ni Lola Milagring, isinugod sa ospital si Lolo Pio. Siguro nga pangungulila sa aming ina. Ang sabi nga nung matatanda rito, siguro kinauna rin aming ina. At baka nakikita lungkot na lungkot ang aming ama. Kaya gayon. Sabi ng mga eksperto, posible raw na nakaranas ng broken heart syndrome si Lolo Pio dahil sa labis na kalungkutan. Basically, pag tayo ay nalulungkot or kahit anong sitwasyon na kapag grabe ng emosyon ng isang tao, pwede din sobrang saya or sobrang lungkot. Ang nangyayari po sa katawan natin, tumataas po yung tinatawag nating catecholamines. Ito po yung hormones na nagpapabilis ng tibok ng puso and also nagpapataas ng blood pressure
ng isang tao. Dadagdagan yung stress sa puso, kapot-tubo, cardiomyopathy, or broken heart syndrome ay commonly nakikita sa mga postmenopausal women or yung mga matatandang babae, pero bihira po usually sa mga lalaki. Malaki rin daw ang naging epekto sa mental health ni Lolo Pio ang pagkawala ng kanyang mahal na si Lola Milagring. Ang nangyayari doon sa widowhood effect is usually kapag namatay yung isang spouse or yung asawa, there's an increased risk of around 30 to 90% na pwedeng mamatay rin yung asawang iniwan within 3 months. Dahil masyadong long-term na yung marriage nila, syempre enmeshed na yung buhay nila. Masyado nang interconnected. Para silang lovebirds, di ba? So kapag yung isa namatay, syempre mawawala ng meaning, mawawala ng kabuluhan yung buhay ng naiwan. Nitong nakaraang Miyerkules, nailibing na si Lolo Pio. Ako naluwa, pagkawala ng aking ama't ina. Gayon lang, parang dinudurog ang puso ko. Gayon, mahal na mahal namin ang aming ama't ina. Ang aral ng matagumpay ng pagsasama ng kanilang mga magulang, babaunin daw nila habang buhay. Gayon ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ay, mag-aya ko man lang yung sa aking ama't inay. Siguro napakapalad ko na rin habang kami buhay ng mag-asawa. Sa mundong mapaglaro, tadhanang mapagbiro, ikaw lamang sinta. Madalas na hugot ng marami, walang forever. Pero sa mahigit 7 dekadang pagsasama nina Lolo Pio at Lola Milagring, pinatunayan nilang hindi magmamaliw ang kanilang pag-iibigan hanggang sa kabilang buhay. Ako si John Consulta, kasama sa Iisang Brigada.